Hi guys! Ngayong araw ay magluluto tayo ng banana with pecan. Unang gagawin natin ay ipreheat ng ating oven sa down. Tapos hayan 180 or 170 degrees depende sa oven nyo. Okay, preheat natin at hayan yung ating mga ingredients. Dapat yan ay room temperature. So, overripe yung saging natin pero pag binuksan yan ay okay na okay. 1/2 cup unsalted butter. So, ano na siya, yung melted na siya. Kumbaga, bago natin ginawa, ay inilagay na natin dun sa labas ng ating rep. Tinanggal na sa rep. So, yan, 1 cup yung ating pecan. Kung walang pecan, ay bahala na kayo kung anong available sa lugar ninyo. So, 1 cup yan, i-chop natin. At yan ay malutong na, ni-roast na natin yan ng 10 minutes. Okay. So, yan, chop-chop natin para pino siya. So, ginawa natin yan para may flavor yung ating banana cake. Hindi lang lagi banana cake. So, ayan, fluffy ng ating butter. Ilagay na natin yung ating 1 cup brown sugar. So, kapag mag-filled na yung kulay niya, ay okay na yan. Hindi ko napakita yung ating brown sugar kasi nalimutan kong i-video, ho? So, ayan, pag filled na yung kulay, ay unti-unti nating ilagay na yung ating itlog. So, ang paglalagay ng itlog ay 1 in at time. Isa-isa lang habang ganyan, minimix. Pag nag-mix na, ay isa ulit. So, tiyagaan lang talaga. Kapag may tiyaga, ay may cake, no? So, ayan. Okay guys, sana ay nag-enjoy kayo. Good for beginner itong ating video. At kahit hindi beginner, ay okay lang din. Bahala na kayo. Yung ating all-purpose flour ay 1 1/4 sip natin para pinong-pino at walang lumps. So, pinuhin natin yung ating all-purpose flour. So, mayroon akong 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, at saka 1 teaspoon cinnamon powder. So, ganun din, isip din natin. At 1/2 teaspoon na hayan yung ating iodized salt. Pwedeng kahit anong salt. Naglagay nga pala ako ng isang stick na 3-in-1. 1 and 3 pala yung nakasulat sa akin. 3-in-1 for additional flavor. So, ang tatawagin natin sa ating cake ngayon ay banana pecan with 3-in-1 coffee. Ganon. Okay. Tingnan nyo yung ating saging, makikita nyo kahit maitim na siya ay maputi ang loob niya. So, don't judge ba? Don't judge. Sabi nga, maitim ang panlabas pero maputi ang loob. Maganda kasi yan para yung sugar niya, mataas talaga yung content ng sugar niya. Kapag ganyan yung inyong saging, yung maitim-itim na sa labas. So, yan talaga ang napakaganda i-banana cake. Kung may blender kayo at hindi na kayo mahirapang magganyan-ganyan, ay pwede naman. So, ayan, tiyagaan lang. And then, ayan, i-blend na natin. Ipagsama-sama na natin yan para mag-mix-mix na siya. And then, ito yung ating pan. Okay, ilagay na natin yung sobra-sobra ng ating unsalted butter at sayang naman, di ba? No? Tapos, kapag kulang, ay isprayhan nyo ng oil. Kasi, olive oil yan, kahit anong oil ay pwede. Sprayhan natin. Tapos, ayan, i-combine natin, brush natin para maganda ang lagay. Tapos, pagka-brush niyan, ay mag-coat tayo ng ating all-purpose flour. Kaya ginagawa natin yun para pag halimbawang luto na siya, ay madali siyang matuklap dun sa ating cake. Hindi siya dumidikit dun sa ating pan. Pero itaktak nyo yung excess ha, kasi puputi-puti siya, pero okay naman, wala namang problema yun, kasi naluluto naman siya din, pati. Maraming po salamat sa mga bumabalik-balik sa aking video, ha. So, hindi ako nakapag-upload ng 2 weeks kasi very busy talaga ang lola mo. Okay, ayan na, nakumbine na lahat, at nawawala yung aking malaking spatula, kaya yan, maliit lang ang aking gamit. So, ayan, ilaglag na natin yung ating 1 cup pecan. So, dito ngayon ay pamura na ang mga ganyan dahil magwi-winter na. At naglalaglagan lang yan sa ibang bansa. Pero dito medyo mahal pa eh. Pero carry na rin, pwede na rin. So, ayan, i-mix-mix lang natin yan.
And then, tiyaga-tiyaga lang habang yung ating oven ay naka-preheat. Huwag kayong mag-alala at yung oven natin ay relax na relax at habang umiinit siya. Maganda kasi pag pinipreheat, maganda yung luto niya. So, ayan, ilagay na natin sa ating molde. Sa mahiwagan nating molde. Okay. Ayan yung ating mahiwagang molde. I-ano lang natin yan. Tapos, pagkatapos niyan, tap nyo. 1, 2, 3 ha. Huwag kalimutan para yung bubbles niya ay bumagsak doon sa ilalim at hindi napunta lahat doon sa ibabaw. Okay, ayan na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yan, nauuna yung aking bunganga. Tapos, isa lang na natin sa 40 minutes. Yan, after 40 minutes ay i-toothpick test na natin. Pag malinis na yung ating toothpick test, ayan, wala ng granules, ay lutong-luto na yan. Okay, tanggalin na natin sa oven at i-cool down na natin. So, tingnan nyo. Pag taob ko niyan, ay parang natuklap na siya kaagad. Ganon kaganda yung yung kapag mayroong coating na langis at harina. Okay, ayan, diba? Ang bilis gandang-ganda. Sige, kasing ganda ko yan. Maraming salamat at tayo ay magkape. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. And God bless you. Mwah, mwah. Chup, chup.